Now, ang nakita ko po rito, ito po yung nakita kong katotohanan. Kung yung po church na pinupuntahan ko dati for 35 years, walang Bible sa loob, okay lang eh. Pero po meron eh. At alam niyo po kung nasa yung Bible? Andun mismo sa pulpito na nagsasalita. Yun po yung nakita ko. Ang sabi ko, bakit hindi ako tinuruan ng 35 years about nakasulat sa Bible, eh sila may Bible? Bakit ako for 35 years nagsisimba, hindi mo lang ako in-introduce sa Bible? Tama? So, ito po yung nakita ko sa John 8:32. At alam niyo po ba, ayokong mabuhay sa isang malaking kasinungalingan. So, kaya ko po sinabi ko sinungalingan kasi po everything that is not written in the Bible is kasinungalingan. Ano po? Yun po yung pananaw ko. Wala po kami tiyataas na relihiyon dito. Wala po. Lahat po kami is may relasyon. Ang relihiyon, matagal ko na pong iniwan. Nakipagrelasyon po ako sa Diyos. Meaning, meron ako relihiyon dati, pero hindi ko kilala ang Diyos. Yun po yung ibig sabihin. No, nung ako po yung nakapagrelasyon sa Diyos, iniwanan ko po yung mga barkada ko na wala namang maitutulong sa akin, dito po ako nakipagbarkada sa Diyos. Nakita niyo po? At nung nakipagbarkada po ako sa Diyos, doon ko po nakita na napakagaling pala ng Diyos sa buhay mo kung kikilalanin mo lang siya. Napakarami pong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Ang problema lang, hindi natin siya kilala. Okay? Ibig sabihin, kilala mo siya, okay, siya ang Diyos, pero yung pananampalataya, yung paniniwala. Okay? At ang pananampalataya po is makikita lang sa tao sa oras ng difficulties and trials sa buhay. Hindi po makikita ang pananampalataya kung kayo'y sagana sa buhay, kung kayo'y maraming pera, kung kayo'y magandang trabaho, magandang pamilya, hindi po makikita ang pananampalataya roon. Pero once na dumaan ka ng problema, diyan natin makikita yung pananampalataya ng tao. At nakita ko po yan. Nakpa yung water na, please. So, doon ko po nakita na ang pananampalataya pala at paniniwala magkaiba. Naniniwala ako na yung sakyan ko nakaparada sa likod. Naniniwala ako roon. Pero hindi ako nananampalatayang walang pwedeng magnakaw ng sakyan na yon. Tama po? Iba po yung paniniwala at iba yung pananampalataya. Lahat tayo naniniwala may Diyos. Pero ang tinitingnan po ng Diyos yung pananampalataya natin. At nung nagbasa po ako ng Biblia, doon ko po nakita at na-establish yung pananampalataya ko. Okay? So ngayon po, ang sabi po rito, you will know the truth and the truth will set you free. Bakit ako kailangan maniwala sa Bible? Kasi ito po yung sabi, oh. Ito po yung sabi ng Bible. All scriptures is inspired by God. Lahat doon na nakasulat doon sa book na yon, sa Bible na yon, is inspired by God. At sabi, useful to teach us what is true. So, tuturuan tayo kung ano yung totoo and to make us realize what is wrong in our lives. Alam niyo po, nung nagbasa ako ng Bible, nakita ko na ang dami ko palang pagkakamaling ginagawa sa buhay ko. Nakita ko po lahat. Salamat lang. Sandali lang po, excuse me lang. Ang dami po. Ako po, taga Imus Cavite po ako eh. Isa po ako sa mga gago-gago nung araw bago po nakilala si Lord. Kapag po may nagsabi sa akin na, ito, Bobby, loko-loko ka eh, gago ka eh. Munununtok na po agad ako noon. Mununtok na ako noon. Agad-agad yon. Kasi ba't mo ako sasabihin gago? Ba't mo sasabihin makasalanan? Hindi matino akong tao, yun ang tingin ko. Pero po magmula na nagbasa ako ng Bible, nakita ko po na napaka-makasalanan ko palang tao. No po? At yun po yung pinatotohanan ng Bible. So, nakita ko po na merong pagtuturo at meron pong realization. Pag po sinabing realization, sa araw na to, gusto ko po, I hope na lahat tayo magkaroon ng realization. No po? Kasi po, ang sinasabi ko rito, yung laman po ng Bible na hindi natin nababasa. No po? Nagsisimba lang tayo, pero hindi natin nababasa. Okay? To make us realize what is wrong in our lives, it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Magmula po nung nabasa ko yan, in-apply ko sa buhay ko. Sabi ko, tuturuan ako sa mga mali. So marami nga pala akong mali. At tuturuan ako para maging tama. So simula po noon, panay tama na yung ginagawa ko. Hanggat kaya ko, itinatama ko yung ginagawa ko. At isa po itong bagay na to na baby dedication. Wala pong baby baptism. At yan po yung ipapakita ko sa inyo right now bago tayo mag-baby dedication. No po? At sabi pa ng Bible, tingnan niyo po yung Bible. Ano po yung ibig sabihin ng Bible? Ano po yung ibig sabihin, no? Basic instructions before leaving earth.
Kapag bumili ka ng iPad, bumili ka ng laptop, bumili ka ng relo, bumili ka ng cellphone, lahat po yan may manual. Ano yung purpose ng manual? Ang purpose po ng manual is para makita mo kung paano mo gagamitin ng tama yung electronics o yung item na binili natin. Tama po ba? Narinig niyo po ba ako? Tama po ba? Okay, now, ang manual po ng buhay natin, ang Biblia. So, wag na wag po tayong mamamatay na hindi po natin naintindihan yung manual. Tama? Before leaving earth, mabuti na lang po, hindi pa ako namatay. Kasi po, napakarami pong tao ang gustong pumunta ng heaven one day. Ang dami po, lahat tayo actually. Kahit dito sa loob ng room na to, kahit tumuyo ako dyan sa kalye, pumara ako ng mga tao dyan, Brad, pwede ba ma-interview ka? Pag namatay ka, saan gusto pumunta? Lahat po yung langit. Wala pong magsasabing impyerno. Pero ang tanong po, alam ba natin yung instruction? No po? Lahat po ng instruction nakasulat sa Biblia pala. Hindi natin alam. Lahat pala na andyan. At nung nabasa ko po yan, tuwing linggo, kaya po ako nagsisimba para at least mangyari po yung sinasabi ng Bible sa buhay ko. Dahil po, ayokong mamatay one day. Ito po, totoo to. Ayokong mamatay one day at magulat ako na hindi pala sa heaven ang destiny ko. Amen? So, ang sabi po ng Bible, it's not about you, it's about Him. No? Ang buhay po natin dito, practice lang. Pag sinabi kong practice lang, very short ang buhay natin. One day, mamamatay ka at yung pag namatay ka, doon pala magsisimula ang buhay mo actually. Ipapaliwanag ko po sa inyo yan, okay? Now, nung nabasa po ang Bible, yung pala yung most powerful weapon in the world. Alin yon? Word of God. Nung nabasa ko po ang Bible, nagbago po ang pananaw ko sa buhay. Dati po, pag may problema ako, pinapalaki ko. Ang tawag doon is microscopic problem. So, maliit na problema lang, pinapalaki ko yan. Hindi ako makatulog, hindi ako inom dito, inom doon para lang matapos yung problema ko. Dahil pinapalaki ko. Pero po, nung nagbasa ako ng instruction, ng Bible na yan, naging telescopic po ako. Pag sinabing telescopic, malayo pa lang kita ko na yan. Parating pa lang ang problema, kita ko na. Kasi po, nakababasa ko sa Bible lahat. Ito po yung instruction eh. Imagine mo, kung nagdadrive ka rito sa Davao, hindi mo alam ang rules. Di ba, panghirap nun? Yung nagdadrive ka na hindi mo alam yung law. Nung nabasa ko po ang Bible, ito pala yung law. Nandiyan pala lahat. Kaya kaya mong ayusin ang buhay mo sa tulong ng Diyos. Kasi ito yung instruction. Tama po? Napakasimple lang po ng pinapaliwanag ko sa inyo. Okay? Now, ang sabi po rito, the Bible is a record of what God has said and done and is final authority of matters of faith. Sabi nyo nga, final authority. Lahat po tayo, sabihin nyo, final authority. Ngayon, pag sinabing final authority, kahit na po ano sabihin sa akin ng ibang paniniwala, hindi ako maniniwala. Kasi po, ang final authority ko ito. At hindi po ako makikipagtalo kahit kanino. Pag may lumapit sa akin, sinabi sa akin na, Bob, mali naman yung paniniwala mo, I respect you. It's yours. This is mine. Kasi po, hindi ako nagbasa ng Bible for 35 years. Sana kung nabasa ko na ito eh. Kung ako po tinuruan ng nanay ko, simula nung maliit hanggang 35 years, maring nagkakamali nga ako. Pero po hindi. Ngayon ko lang po nabasa. Simula po 2002. At sobrang laki po ng changes. Ano po? Sobrang laki ng changes po sa buhay ko. Now, tingnan niyo po pag-usapan natin dito. Paano ka ba makakarating sa langit one day? Ito po ang linaw nito. Ano po? Ito po yung sabi. Pakibasa nga, sabay-sabay tayo. For this, 1, 2, 3, go. Sandali. Gutom na ba kayo? Sino gutom? Taas ang kamay. Lagyan nyo ng conviction. Sige po. 1, 2, 3, go. For this is how God loved the world. So, sinasabi po ng Bible, itong God, ito po yung God the Father. Tama? At sabi niya, mahal na mahal niya ang mundo. Sino yung mundo? Tayo. Tayo. He gave His one and only Son. Sino yung Son? Kung kilala niyo si Jesus, siya yung Son. At ang sabi, so that everyone who believes in Jesus will not perish but have eternal life. Grabe, no? Nung nabasa ko yan, grabe. Ang dami kong Diyos na kilala. Sobrang dami. Nung nabasa ko to, si Jesus lang pala ang kaligtasan.
Wala na palang iba. Mantakan mo, God the Father mismo nagsabi na si Jesus ang kaligtasan. Ngayon, kung hindi ka maniniwala, magpe-perish ka. Pero kung maniniwala ka, magkakaroon ng eternal life. So, simple lang po pala ang kaligtasan. Maniniwala ka, mananampalataya ka doon sa nagpapako sa cross at nagbayad ng lahat ng kasalanan natin. So, marami pong paniniwala, hindi naniniwala kay Jesus. So, kapag po ako meron na ako usap ng mga taong diniwala kay Jesus, I respect them so much. Wala po akong gagawing debate. Because wala pong nawala sa akin kung ayaw man nilang maniwala. Tama? Wala pong nawala sa akin. Kasi po, nabasa ko ang Bible eh. Dati hindi ko nababasa. Tingnan niyo susunod the verse. Ito yung sabi, God sent Jesus into the world not to judge the world, but to save the world through Him. Ang linaw, di ba? Pinadala niya si Jesus dito sa mundo para hindi husgahan ang kasalanan natin, but magkaroon tayo ng kaligtasan through Him. Ang linaw, hindi ko po nababasa dati yan. Akala ko gumawa ka ng mabuti, magpakabait ka, langit na punta mo. Hindi po. Walang magagawa ang kabaitan ng tao. Wala po. Kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, wala pong magagawa ang kabaitan mo. Marami pong mababait na nasa impyerno right now. Maniwala po kayo sa akin. Ang dami pong mababait na nasa impyerno. Ang isang tao po pupunta sa impyerno one day because he rejected the offer of God for salvation. Hindi nila tinanggap yung offer ng Diyos, si Jesus mismo. Yun po yung natutunan ko. At kapag po mayroong mga ganitong gawain, sinasamantala ko to para i-remind yung mga tao. Sinasamantala ko po yan. Kasi po, paglabas ko mamaya, pag uwi ko, lahat po tayo may kanya-kanyang choices sa buhay. Maaring narinig mo ngayon, paglabas mo mamaya, hindi ka naniwala, that's your choice. Tama? Lahat po tayo may choice, lahat tayo may chance for a changes. Nung narinig ko po at nabasa ang Bible po, nagkaroon ako ng tamang choice. At nakita ko po, your choice today will take you to your destiny. Kung ano yung choice mo ngayon, yan ang magdadala sa'yo sa destiny mo. Tama? At tingnan niyo yung last verse ng 18. Sabi po rito, there is no judgment against anyone who believes in Jesus. Ang linaw niya, na? But anyone who does not believe in Jesus has already been judged. May idin na yan. For not believing in God's one and only Son. Yan po yung 3 verse na pinangahawakan ko sa Biblia. So pag may nagtanong sa akin, Pastor Bob, paano pag namatay ka, saan punta mo? Ang punta ko po, langit. Ay yabang naman ni Pastor Bob. Ay yabang naman ito. Yes. Kasi po, I believe and I have faith to the Lord Jesus Christ. That's why. It's not about me, it's about Him. It's not about what I did, it's about what He did on that cross. At pinananampalatayahan ko yun sa buhay kong ito. Kaya po, one day, pupunta ako ng langit and I'm very sure of that. Dahil naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala po ako, ang buhay ko, ibinigay ko kay Jesus. And there is nothing wrong kapag ang buhay mo, ibinigay mo sa Diyos. Hayaan mo siyang kumontrol ng buhay mo because if God is in control, nothing will be out of control. Amen? Lahat po magiging kontrolado. And I'm so thankful sa araw na to because si Brother Odimar at si Sister Jane is naandoon sila sa paniniwalang parehas ng paniniwala ko. Tama? Ayaw nila na yung anak nila is mabaptize kasi po hindi yun ang gusto ng Diyos. So makikita po natin mamaya yan sa Bible mismo. Titingnan natin mamaya kung ano yung nakasulat. No po? Now, tingnan niyo po yung sabi ng Bible. Jesus told him, ito pong hymn na to, sinabi niya doon sa isang leader ng church. Sabi niya doon sa isang leader ng church, I am the way, the truth, and the life. No one. Sabi niyo nga, no one. Isa pa, no one. No one can come to the Father except through me. Alam niyo po ako si Jesus. Magsasalita po ako ng ganyan. Ang lakas niyan, ang lakas ng dating niyan. Because lahat ng pananampalataya hindi niniwala sa Kanya, sasagasaan ito. Siya lang ang nagsalita niyan. Siya lang, I am the way, I am the truth, I am the life. No one can come to heaven, to my Father, except through me. Siya po nagsalita niyan. Kaya po napakabigat na testimony ni Jesus yan. Lahat ng pananampalatayang hindi naniniwala kay Jesus, sinagasaan yan. Yan salitang yan. No one can come to my Father. Amen? Nakuha niyo po ako? At ito po yung sabi sa Revelation, look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share meal together as friends. Ito po yung tinanggap ko sa buhay ko.
Nung narinig ko po yung Word of God, paano ko pinapaliwanag sa inyo, si Jesus po kumakatok sa pinto ng puso mo right now. Kinakatok ng Diyos yung puso mo right now. Sandali lang po ako nag-share. Tapos na po ako ron. Magbe-baby dedication tayo. Kumakatok po si Lord sa pinto ng puso natin. At ang sabi niya, kung narinig mo ang boses ko at binuksan mo yung pinto ng puso mo, ang sabi niya, I will come in and we will share a meal together as friends. I am a friend of God. I am a child of God. I know that. Kaya po pag may nagtanong sa akin, Bob, kamusta na? Eto, payaman ng payaman. Alam niyo ba ba't ganun ang sagot? Kasi anak ako ng Diyos eh. Ang Diyos ko mayaman. Alam niya yung pangailangan ko po. So yun po yung faith na tinatawag. Hindi mo pwedeng pahirap ka ng pahirap. Kasi from the abundance of your mouth, from the abundance of your heart, the mouth speak. Kung ano yung lumalabas sa laman ng puso mo, lalabas sa bibig mo. So pag may nagsabi sa akin na, kamusta ka na, Bobby? Ito, payaman ng payaman. Ganun lang. Kasi mayaman na ang tatay ko. That's faith. Tama? So sa araw na to, bago po tayo magpatuloy, sa tingin niyo po ba, ang Diyos po kumakatok sa puso natin right now? Bubuksan po ba natin ang puso natin sa Panginoon? Kasi po, ito po is hindi po aksidente. No po? Hindi po kayo tinawag dito sa lugar na to para lang maging ninong at ninang ng bata. I don't believe that. Kasi po, nung may tumira sa bahay at sinabing i-dedicate ko yung anak ko, that's the start of my new life. Kasi po, nag-choice ako ng tama. Ngayon, hindi po lahat ng baby dedication may ganito. Gusto ko lang po isama to kasi gusto ko pong marinig ninyo yung laman ng puso namin. Ano po? Wala po kaming pinangahawakang relihiyon dito. Meron po kami relasyon sa Diyos. Pag sinabi pong relasyon sa Diyos, andyan po yung asawa ko, si Pastora Grace, hindi pa pwedeng siya lang nagmamahal sa akin. Mahal namin ang isa't isa. That's what I call relationship. Tama po? Hindi pwedeng one way lang. Now, ang Diyos po, mahal tayong lahat. Wala pong question doon. Mahal ka ng Diyos. Pero ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Tama po? Mahal mo ba siya? Kasi po, magmula po ng 2002, nung pumasok ako sa church, nung dinedicate ko yung anak ko, hanggang ngayon, 2 beses lang po ako nawala sa church. 2 linggo lang. So, bilangin nyo, 2002 to 2025. So, ilang linggo yung dumaan para magsimba ka? 2 beses lang po ako nawala. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo bakit? Kasi may bago akong trabaho, pinapasok ako ng 2 araw ng linggo. Bago mag-ikatlong linggo, nagpaalam ako doon sa boss, sabi ko, I'm resigning. Nagre-resign na ako. Sabi, bakit? Kasi po hindi ako pwedeng may pasok ng linggo. Bakit? Kailangan ko po magsimba tuwing linggo. Sabi niya, kailangan ko nakarinig ng ganitong rason na. Opo, kailangan ko po magsimba. Alam niyo po ba, sabi niya, sige, hindi ko matatanggapin itong resignation mo. Wait lang. Pagdating ng hapon, sabi niya, pinatawag niya ako, bago matapos yung araw na yun, sabi niya sa akin, sige, day off ka na ng linggo. Simula ngayon. Kita niyo po? Ang Diyos po, walang imposible sa Diyos. Lahat pwedeng gawin ng Diyos for you. Basta siya ang laman ng puso mo. So, sa makatuwid, simula po 2002 hanggang ngayon 2025, hindi na po ako nawala sa church. Lagi po ako nasa church. Bakit? Kasi po, mahal ko ang Diyos. Di ba? Tama po? Narinig niyo po ako? Hindi kasi pwedeng sabihin mong mahal mo ang Diyos, tapos may liga ng basketball, lalaro ka kasi linggo, babaliwalain mo yung simbahan. Kailangan mo magsimba, hindi mo pwedeng hindi, kasi mahal mo ang Diyos. Girlfriend mo nga, hindi mo maiwan eh. Boyfriend mo nga, hindi mo maiwan. Pag magkikita kayo, walang makakatipag dyan. Kailangan magkita kasi mahal mo yung isa't isa. Sa ganun din po sa Diyos. Yun po yung pagkakaiba. May simba po na linggo rito, na po sa Davao, Biyernes pa lang, excited ka na yan. Pinaplantyo mo na yung damit mo. Kasi may relasyon kayo ng Diyos. Magkikita ulit kayo. Yun po yung relasyon. Hindi na po relihiyon. Kasi po, for 35 years, meron ako relihiyon. Pag manonood ako ng TV, may simba, tinamad ako, manonood na lang ako ng TV. Bahala na yung Diyos. Tapos marirealize ko, huli pala ako nagsimba last year ng birthday ko. Kumbaga, habit, tradition, guilty feeling, kaya tayo nagsisimba. Dito po, relasyon. Mahal natin ng Diyos, kaya tayo nagsisimba. Mahal natin ng Diyos, kaya alam natin salita niya. Amen? Narinig niyo po ako? Lahat po tayo, narinig niyo po ako? So dito po, hindi ko kayo ino-offera ng relihiyon. Ino-offeran ko po kayo ng relasyon. So ano man ang relihiyon mo, wala tayong problema dyan. Ang tinuturo ko lang po right now, magkaroon po tayo ng
tapat na relasyon sa Diyos. Kasi po, ito ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo one day. Amen? Lahat tayo gusto natin maligtas. Lahat tayo gusto natin sa langit one day. Ito po, pinakita ko sa inyo yung 3 verse kanina. John 3:16, 17, 18. Yung po yung laman ng Biblia. Marami pa po kayo matututunan once you read it. Nagsimula po akong magbasa 2002. At wala po akong pinagsisihan. Kung nauubos ka sa yung oras mo sa social media for 3, 4, 5 hours sa games, bigyan mo ng chance ang Biblia. Basahin niyo po within like 30 minutes a day. Makikita niyo po ang pagbabago ng buhay natin unti-unti. Amen? Amen po? So, bakit ko sinasabi yan? Kasi kung ako ang Diyos, nakikita kita, meron kang time para sa akin, ako mismo ang gagalaw sa buhay mo. Kasi po, alam ng Diyos ang lahat ng pangailangan natin. Lahat po tayo galing sa Diyos. Kaya alam ni Lord kung sino ka. Ngayon, bibigyan mo ng chance ang Diyos habang nabubuhay ka pa, natanggapin mo siya sa buhay mo. Kasi kung di mo gagawin yon, once ang buhay mo natapos, then haharap ka sa Kanya, pagsisisihan po natin ang lahat. Napakatibay po ng paniniwala ko dahil po nakasulat lahat sa Bible yan. Wala pong magagawa ang good deeds, walang magagawa ang pagtulong mo sa mahihirap, ang pagkamabait mo. Wala po sinabing mabait tayo, isa lang mabait, ang holy, ang Diyos lang. At ang church po nag-i-exist para sa mga makasalanan. Wala pong holy sa loob ng church. Isa lang ang holy dyan, ang Diyos. Lahat po tayo makasalanan. Kaya tayo nagsisimba para maging holy tayo sa paningin ng Diyos. Amen. Nakuha niyo po ako?